Karong kabuntagon aduna tay espesyal nga pulong-pulong alang sa tanang buluhaton nga nahalambigit una sa ato ang simbahan apan ikaduha kining mensahe kay alang sa matag usa kanato sa tanan kinsa nagtawag sa ilahang kaugalingon mga tumutuo ingon man nga Kristohanon. Amen. Kinsa ang mga Kristohanon kay wala man tay bisita, di ba? So kitang tanan tumutuo kang Kristo Jesus. Busa sa makausab palihog iandam ang inyong mga Biblia para sa mensahe. Amen. So karong kabuntagon buot ni Pastor Sugdan o dili man Sugdan kini usa ka sunod-sunod o sequel sa iyahang gipaambit adtong Sunday afternoon sa mga workers sa workers meeting. No, so sequel kini siya sunod-sunod nga gipaambit ni pastor sa ato ang buluhaton nalakip na sa mga tawo nga mitambong niadtong Domingo sa hapon sa atong una nga kinatibuk-ang kapundukan. Kini nga mensahe giwali ni pastor kabahin sa ang pakig-uban. Ingna daw pakig-uban or partnership. Unsa daw? Partnership, pakig-uban sa pagdaog, sa kalag, sa ebanghelyo. So, gihagita or nahagita nga magparis-paris sa usa ka tawo tungod sa kini ang hinungdan. Karong buntaga magdala si pastor sa atua og bag-ong pag-isip. New thought, bagong pag-isip. Huna-huna o pipila ka mga hagit sa una nga bahin ni ining mensahe. Apan ang ikaduha nga katunga, the other half, ang ikaduha nga katunga sa batakan, nagrepresentar sa pipila nga hinungdan, nga patugbaw. Unsa man ang patugbaw? Highlights. Patugbaw sa kana nga mensahe. Ug adunay usa kahagit nga ibutang sa atuang abaga. Asa ang atong abaga? So adunay ibutang usa ka hagit nga ibutang sa ato ang abaga nga magparis-paris ta sa mga miyembro sa simbahan nga imong suod nga kaila. Unsa daw? Kay pakig-uban man dili ni mahimo nga dili nimo close ang imong iuban, imong ikuyog. Sakto ba mga igsoon? So kinahanglan suod nimo ang imuhang ikuyog. Sakto ba? Kaila nimo imuhang kauban. Ang ikaduha nga bahin usa ka pahinumdum aron sa kamatuoran dili mawala o hikalimtan o ipadaplin sa giingon ni Pedro. Atong basahon ang ikaduhang Pedro 1:15. Therefore, niingon si Pedro, therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling, calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory. Unsa kuno? To refresh your memory as long as I live in the tent of this body. Because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Kining mga pulunga ni Pablo, ni Pedro, hapit na siya mamatay. No? So murag sa Tagalog, naghahabilin si Pedro. Apan alang sa mga wala pa sa panagtigom, kining mensahe, alang sa mga wala adtong panagtigom adtong Sunday, kini para kaninyo.
O ingon man kadtong naa naka-attend adto nga last Sunday kini usa ka reminders para sa matag usa. Mag-ambo kita. Amahan, Diyos namo nga gamhanan sa tanan. Daghang salamat nga ikaw nahigugma kanamo. Nga kami imong gipili nga makadawat sa imuhang pulong ug modawat sa imuhang mga pulong. Daghang salamat to Dios nga isip tumutuo kang Kristo Jesus. Kami ania karon usa ka panudlanan nga buot magpagamit sa imuhang buluhaton diri sa yuta. Ug aron ang imuhang maayong balita mapakaylap namo. Ug daghang makadungog ug daghang makaila ug makadawat sa imong bugtong nga anak nga amo ang manluluwas. Karon amahan, nagampo kami nga sa among pagpamuhat, sa among pagpakaylap sa maayong balita. Ubanan kami sa balaang espiritu sa iyang didhog. Aron adunay mahimo ang amuang buluhaton. Daghang salamat o Dios nga ikaw ang manguna, ikaw ang maggiya, ikaw ang magpalig-on sa among paglakaw ni ining kalibutana. Daghang salamat o Dios karong kabuntagon sa imong mga pulong nga among dawaton sa tibok namong kasing-kasing. Kay kini imuhang mando nga angay namong sundon. Ug sa imuhang dihog kami makapamuhat sa tibok namong kasing-kasing. Huna-huna. Daghang salamat o Dios karong kabuntagon. Akong ampo nga imong dihugan ang imong mga pulong nga buhi. Nga mulihok sa tagsa-tagsa sa among kasing-kasing. Ingon nga nga ang imong mga pulong. Muugat sa amo ang kasing-kasing. Daghang salamat bala ang Espiritu Santo sa imuhang panguna karong kabuntagon, sa imong pagtandog sa among mga kasing-kasing. Akong gihala diha kanimo o Dios ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Amen ba? So karong kabuntagon aduna tay mensahe nga gitutiluhan kauban sa pagdaog sa kalag diha sa ebanghelyo. Unsa kuno? Partners in soul winning in the gospel. So kauban sa pagdaog sa kalag diha sa ebanghelyo. Atong basahon ang Philippians 1 verse 4 to 5. Whenever I pray, niingon si Pablo, whenever I pray, I make my request for all of you with joy. Natanawa? Niingon siya nga kung kuno siya magampo, siya mag-request, mangayo siya nga kitang tanan adunay unsa? Kalipay. Wala diya? Naa. Okay. Nga kitang tanan adunay kalipay. For you have been my prayer partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now. NIV, ito kaniha NLT to siya. NIV, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. So kung mag-ampo ta, dili ta magsubo. Unsa daw? Dili ta magsubo, kung dili malipay. Amen. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Una atong hatagan o gibugaton ang hinungdanon nga punto
niini. Kinahang nga unang punto, kinahanglan nga kitang mga tao nga nasayod kung unsaon pagpakig-uban sa usag-usa diha sa Ebanghelyo. Unsa sa English diha? We must be people who know how to partner with one another in the gospel. Pakig-uban sa usag-usa diha sa Ebanghelyo. Adunay sayop nga panagsama o panag-uban. Una, ang pakig-uban sa kalibutan, isip tumutuo mga igsoon. Isip tumutuo, Kristiyano. Una, adunay sayop nga panag-uban o panagsama. Una, ang pakig-uban sa kalibutan, dili na alang kanato. Ang pakig-uban sa dili ingon nato. Kinsa man ta? Unsa man ta? Ha? Di ba tumutuo ta? Subot pasabot, dili na ta angay. O dili, wala na tay angay makig-uban sa mga dili tumutuo. Kay nga naman, lahi ang iyahang idea sa imuhang idea karon. So kwahi ang idea sa usa ka dili magtutuo kaysa imuha karon. Tulid ang imuhang direksyon karon, ang iya hiwi. So dili maayo ang panag-uban kung dili siya tumutuo. Mao na nga kita isip mga tumutuo kang Kristo, dili na taangay nga makig partner sa mga tao nga dili tumutuo. Hello, nasabtan ba nato? Dili na kinialang kanato sukad sa paghari ni Kristo sa atuang kasing-kasing. Walay panag-uban diri. Magsumpaki lang mo. Sabot mo sumpaki. Naalay disagreement nga no man. Born again. Christian. Lahi man siya. So kung bisan sa negosyo, kung magpartner mo og unbeliever, samok na. Magsamok man gani ang believer. Samot na siguro kung unbeliever, di ba? So, mauna nga, dili, kita isip tumutuo, dili taangay. Dili na taangay nga makig-uban sa mga dili tumutuo. James 4, atong makita kini sa James 4:4. You adulterers, don't you realize the friendship with the world makes you an enemy? Unsa kuno? Enemy of God. Kaaway sa Diyos kung kita amigo sa kalibutan. Amigo nato ang kalibutan. Niingon diri nga kita kaaway sa Diyos. Unsa daw? Kaaway sa Diyos. I say it again, if you want to be a friend of the world, kung buot ninyo amigo, higala sa kalibutan, you make yourself an enemy of God. Ang panag-uban o panagsama usab, nanginhanglan og panaghigala sa pipila ka mga panghinabo. O kini usa ka sayop nga panag-uban nga kinahanglan nato. Ang kalibutan kay dili atong kauban. Ang kalibutan kay dili nato higala. Hello mga igsoon. Ang kalibutan dili nato kauban. Ang kalibutan dili nato higala. Wala ta diha sa kalibutan kay kita tumutuo na kang Kristo. Hello. Ikaduha, pakig-uban sa dili tumutuo, pinaagi sa dili patas nga kauban. 2 Corinthians 6:14. Niyon dire, do not be equally yoked with unbelievers. Unbelievers, dili tumutuo kang Kristo. For what partnership has righteousness with lawlessness? So ikaw righteous ka, matarong ka. Siya, dili siya matarong. Naay distinguishing mark ang Dios. Ikaw matarong, gihimo kang matarong
Pwes, dili naka para sa kalibutan. Nasabtan po nato. Okay. So niingon dire, or what fellowship has light with darkness? What fellowship has light with darkness? Naanak ka sa kahayag, nga namang mubalhin ka sa kangit-ngit. Hello? Hello, mga igsuon? Sa NLT, New Living Translation, ningon diri, don't team up with those who are unbelievers. Warning ni siya sa ato ang mga Kristohanon. Don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? Unsa ko no? Wickedness. How can light live with darkness? With harmony, can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? Kini usa ka dili patas nga panag-uban. Ningon diri, do not be equally yoked with the unbelievers. Kuha ang paghubad sa English Standard Version. Nadia? Okay. Do not be equally yoked. Dili managsama nga yogo. Ang but pasabot ni ini, ang pagpakig-uban nagbutang sa duha ka hayop, na ani siya picture na ihulagway diha. Duha ka hayop sa parehas nga, sige lang, explain lang nako. Dapat parehas nga matang. Okay? Ang pagpakig-uban nagbutang sa duha ka mga hayop sa parehas nga matang sa ilalom sa usa ka kauban, sama sa usa ka baka, kung ang umahan gihabas. Kasabot mo gihabas? Kasabot mo gihabas? Gilimpyuhan ba? Kanang kabaw. Di manggod ta nagagamit og baka. Pero sa laing nasod, ang ginagamit nila baka. Sa ato kalabaw. No? So, usa ka baka, kung ang umahan gihabas, gilimpyuhan. Kini siguradong usa ka hayop, kasayop. Kini sigurado usa ka sayop nga panag-uban. Okay? So, atong tan-awon, ang sadili managsama, ayan, ang sadili nga managsama, sama ra sa usa ka baka ug kabayo. Ilang gisama? Unequally yoked na. Nasabta na to? Samang matang, equally. Patas. Same mind, same ideas, same faith. Sabot ta? Kay Kristohanon man ta. Pero, sa usa ka, ang usa nga dili managsama, sama ra sa usa ka baka ug kabayo. Usa ka asno nga manag-uban, dili mahimo ni. Mahimo ba na? Baka ug kabayo managsama? Good morning, sir. Nama di akong teacher. Ayuho na ako ni karon. Okay. So dili ni mahimo. Unequally yoke, dili patas. Kini usa ka sayop nga panag-uban. Ingna daw, sayop nga panag-uban. Wrong partnership. Nahinuan. Usahay kusog ang English. Hinay ang Bisaya, karon na pud. Nahinay ang English. Okay. Kini usa ka sayop nga panag-uban. Ang usa ka panag-uban nga ingon niini dili mahimo. Dili mahimo. Walay buang nga tawo nga buhaton ni kabayo ug baka naunsa. Di ba? Kinahanglan kita makat-on sa pakig-uban sa usa ka magtutuo sa ebanghelyo. Hello, kinsa man atong iuban kung mingon ta mag-partner ta, mag-share ta kang sa ebanghelyo.
Usa ka dili tumutuo o usa ka tumutuo. Dili na mahimo. Lahi man ang iyang belief. Lahi po ang imo ang conviction. Dili good na mahimo. Okay? So, ang ebanghelyo kay ang maayong balita. Unsa kuno? Ang ebanghelyo maayong balita. Ilabi na ang maayong balita sa ato ang kaluwasan kang Kristo Jesus nga siya namatay sa krus aron ihatag ang iyang kinabuhi, ang iyang kaugalingon diha sa krus. Apan nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Mao ni ang maayong balita. Amen. Kini nga panagtambayayong og panagsama. Another word for partnership, panagtambayayong, panagsama, panagkuyog. Hello. So, para masabta nato, panagkuyog, panagkauban, panagtambayayong. Dili lamang suporta sa pinansyal, apan pagkaylap sa ebanghelyo sa Ginoo aron mahimong mga mananaog sa kalag. Amen. Soul winning. Ang mga Kristohanon nagparis sa usag-usa aron makit-an ang kalag nga madala kang Jesus. Apan nakit-an nato ang atoang pagkigtambayayong dili sa ubang lugar. Ang atoang panagsama, ang atoang panagtambayayong dili nato makita sa ibang lugar apan sa simbahan. Diin kita nahisakop. Dili ta manguha sa laing simbahan, oy ikaw sis, ikaw brad, ang ako ang partner sa pag-share sa gospel. Dili kay lahi pod ang programa sa ilahang simbahan, lahi ang sa atoa. Matag simbahan diri sa Davao, dili pareho ang pamaagi. So, kung sa ilaha prosperity, ang ilaha anang panahona ang gi-preach sa pastor about prosperity, sa atua about soul winning. Dili ta manguha didto sa laing simbahan. Kay ngano man lahi man ang gitudlo sa ilahang pastor dito, lahi man pud sa atua. Atua kay soul winning man. Hello. So mao na nga dili ta manguha sa laing simbahan nga ato na lang ako kay mao to ako'y close. Pareho ra bitaw, usar bitaw Ginoo. Kadungog mo ana. Usar man atong Ginoo. Pareho ra man na. Dili pareho. Kay lahi man nalakip man ta diri. Nahisakop man ta diri nga simbahan. Lahi man ang ato ang murag gisugo sa Ginoo kanato. Okay? So nasabta nato. So dili ta mahimong mukuha og mga Kristohanon sa lain nga simbahan. Diri lang sa ato ang simbahan. Dili na kita kinahanglan nga magpadayon sa kini nga paglakaw sa pagtuo pinaagi sa ato ang kaugalingon. Aduna tay mga kaigsuonan. Atong mga igsoon sa Ginoo nga naausab sa paglakaw o naglakaw sa pagtuo uban kanato. Gihigog man nila ang Ginoo og mahinalaron, devoted sa Ginoo sama kanato. Sa Ginood ang simbahan diin kita nakig-uban-uban nga mutubo sa ebanghelyo. Unsa kuno? Mutubo sa ebanghelyo. Ato kining makita sa panag-uban o buluhaton nga kita usa ka bahin. Daghang mga kaayuhan sa pagpanag-uban sa ebanghelyo. Unsa may kaayuhan niini? Kini nakuha ni pastor sa usa ka artikulo sa online. Naa siya nabasa sa online kining artikuluha gikan sa First Baptist Church in De Soto, Africa. Africa, sir? De Soto man. Okay. So, daghang mga kaayuhan sa pagpanag-uban sa ebanghelyo. Una, unsa may kaayuhan? Paminawan ninyo niya. Sa partnership, kung naa kay partner diri sa simbahan, huna-hunaa, napaligon ka ba? Sa inyong panag-uban, napaligon ka ba? Okay. Atong tanawon. Una, napaligon or naligon kita sa ato ang paglakaw sa uban nga nagsunod kang Jesus. Ang bot pasabot kung kamo napaligon mo sa inyong pagsalig, sa inyong pagtuo diha sa Dios, ang imuhang partner, good partner.
Hello? Good partner. Apan kung nius-us ang imuhang Kristuhano nga nakinabuhi, unsa nang naus-us? Niubos. Dili maayo nga partner. Hello? Naamanggoy negative nga partner. So ayaw nakuha. Kinahanglan pareho gyud mo same mind. Unsa daw? Pareho ang huna-huna. So nalig-on ka ba sa imong paglakaw diha kang Kristo? Ikaduha, nadasig o gidasig ka ba? Nadasig o gidasig ka ba sa pagsunod sa mga mando ni Kristo nga maghimo og mga tinun-an, disciple? Gidasig ka ba sa imong partner? O wala? Katulo, gihatagan kita og usa ka higayon sa pagpangalagad sa ebanghelyo sa ubang mga tumutuo. Atong nahimatngunan ang uban nakasinati og nag-agi sa sumusama nga mga kahimtang. Atong gihimaya si Kristo samtang gihigugma nato ang uban nga mga makasasala. Sa paagi nga siya nahigugma kanato. Mga igsoon, di ba naingon ko nga wrong partnership, dili sayop ang panag-uban kung ang atoang partner dili tumutuo? Apan, kay naaman ta sa kalibutan, naadyod tay maka-inkwentro, naadyod tay makauban nga mga unbelievers, di ba? Dili tumutuo. Dili bot pasabot nga ningon dito sa wali nga kanang dili ta mukuha og partner nga dili Kristohanon. Apan igsuon kinahanglan imong ipakita ang imuhang gugma sa mga makasasala. Na kay kasing-kasing diha sa makasasala. Kay once ikaw pod makasasala. Kay balo ka kung unsa ang kahimtang sa usa ka makasasala. Ako sa una, usa ko makasasala. Nakakita og kahayag. Maghilom-hilom lang ba ko? Nga sa una, lahi ang ako ang panimuot. Lahi ang panimuot, lahi ang batasan, lahi ang tanan. Makasasala. Nakaibalo kang naay makasasala sa kalibutan, dili ba nato sila higugmaon? Nga gikan taana nga kahimtang, usata ka makasasala. Busa mga igsuon, atong ipakita ang ato ang gugma sa mga tao nga makasasala. Tungod kay una, nahigugma ang Dios sa usa ka makasasala. Ang gihigugma sa Dios, usa ka makasasala, mga igsuon. Hello? Karon, atong tugutan si pastor sa pagpaambit sa mga pipila ka mga hinungdan nga iyang gipaambit sa atong mga magbubuhat, workers, sa simbahan nga naa sa atong unang kinatibuk-ang asemblea adtong Domingo. Kini usab-usa ka pahinumdom alang kanila, ingon man, alang kanato. Ikaduhang punto, pagkat-on sa dugang bahin sa ato ang panag-uban. Learning further about our partnership. Pagkat-on sa dugang bahin sa ato ang pagpanag-uban. Ang atong pakigtambayayong panag-uban, sa tinuod nga panag-uban, bisan kinsa gawas sa pagdaog sa gawas sa pagdaog sa kalag. Kini ang panagsama sa ebanghelyo o maayong balita sa tanang bahin, kadaugan sa kalag. Ang ato ang partnership kay mudaog yud ta og usa ka kalag. Hello? Romans 1:16. Gisulti kini ni Pablo
nga ang ebanghelyo mao ang gahom sa Dios. Niingon siya nga ang gahom sa Dios, ang ebanghelyo maoy gahom sa Dios. Amen. Kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Nganong gahom? Alang sa kaluwasan sa mga kalag. Sa Hudyo una, o sa Hintil ikaduha. Bisan pa ang ebanghelyo, atong hinumduman, ang una, ang gahom sa ebanghelyo gipakita una sa mga Hudyo, ikaduha sa mga Hintil. Kita nga dili mga Hudyo, Hintil ang tawag sa atua. Hintil sa ebanghelyo nga nanginahanglan usab sa usa ka tawo kauban usab aron mahimong buhian usab ang gahom niini aron ang mga tawo maluwas usab. Hello mga igsoon. Unsa ang gahom sa ebanghelyo? Ang gospel. Mao ni ang gahom. Kay kini makaluwas man. Apan ang ebanghelyo kinahanglan pud siya og partner panag-uban. Ngano man aron mabuhian ang gahom niini. Akong i-explicar. Kini siya halimbawa pananglitan naatay Bible, gibasa nato. Pero wala man tam ni gawas. Dili mabuhian ang pulong sa Dios. Muragod nagkristohanon man ta, every Sunday na ata diri. Nakadungog ta sa wali. Pero tama, igor sa atua. Wala ta ni gawas para isabwag o ipakailap ang pulong sa Dios. Buhian ang pulong sa Dios. Mabuhi lamang kining pulunga, kining gahom, kung naay usa ka panudlanan nga mulihok. Kita. Di ba naingon si Pablo, nag-ampos siya nga adunay kalipay tungod kay kamo ang ako ang panag-uban, kamo ang akong partner sa ebanghelyo. So, mauna, kay baluta, na ang pulong diha sa Dios, pero iigor man sa atoa. Wala man nato i-share, wala man nato ipaambit sa uban. Bisan nung good og, for example, kintahay, naamtay naamagyod tay mga relatives, di ba? Kinsay na relatives dari? Nga wala pag yun nakaila kang Kristo. Usa lang kasimple nga, uy, God loves you baya. For example, kintahay, nabutang sila sa lisod nga sitwasyon. Unya mo ingong ka. Uy, naingon biya sa Biblia nga, ang Diyos ang imuhang paglaom. Nakashare na kaadto. Di man kinahanglan nga memorize nimo ang verses. Tanan sa Biblia. Cover to cover. Imuhang kinabuhi. Example nimo sa imuhang kinabuhi. Testimony na mga igsuon. Ang imuhang mga nilitukan. Inistoryahan. Testimony na mga igsuon. Napakailap na nimo ang maayong balita. Hello? Hello? Apan unsa ang panag-uban, ang pangutana niini? Apan unsa ang panag-uban? But what is partnership? Adtong niaging Domingo sa hapon, naghatag si pastor og negosyong kahulugan. Unsay negosyong kahulugan? Business meaning. Negosyong kahulugan sa panag-uban. Sa usa ka panag-uban, usa ka instruktura.
Diin ang duha o daghan pa nga mga tao o entities, muuyon nga magtinabangay. Unsa kuno? Magtinabangay kung naatay partner. Naamoy agreement. Naamoy kasabutan nga kamo kay partner man mo na magtinabangay mong duha. Unsa kuno? Magtinabangay aron matuman ang mga gipaambit nga mga katuyuan. Agree to work together to achieve shared goals. Hunahuna nga ang katapusan nga bahin sa gipasabot mao ang hinungdanon nga makit-an nga adunay kasabutan nga magtinabangay. Unsa kuno? Magtinabangay o kung unsa ang hinungdan nga makab-ot ang gipaambit nga mga katuyuan. Karon, atong idiretso na nato sa punto. O gingon si pastor nga sa aging simana, mauni ang iyang gisulti sa mga magbubuhat, mga workers. Kabalo mo nga kini ang ato ang kulang diri sa PRCDI. Ouch. Agoy. Agoy ba? O wala ra? Kining partnership mauni ang kulang sa atoa diri sa PRCDI. Atong gipahimutang ang atong mga katuyuan, mga plano ug mga buluhaton sa tanan nga mga ministry, sa matag ministry, naatay plano, naatay mga goals. Apan wala kini maglakip sa panag-uban sa ebanghelyo pagdaog sa kalag. Hello. Dili kauban sa plano ang pagdaog sa kalag. Plano, goals for the whole year. Pero walay plano sa soul winning. Mao ni ang wala diri sa atoa. Napahimutang nato. Mga igsoon, ang gahom sa ebanghelyo dili mabuhian o mapagawas kung wala ta mag-ambit niini. Hello mga igsoon. Dili na to mapagawas kung wala ta mag-ambit, kung wala ta mag-share niining ato ang na-experience, ato ang kinabuhi. Kung dili na to ma-share, dili na to mapagawas ang ebanghelyo. Ang Grego alang sa panagtambayayong, mao ang koinonia. Unsa kuno? Koinonia. Kini adunay halapad nga kahulugan. Broad meaning. No, halapad nga kahulugan. Kini nagpasabot. Una, panag-uban. Fellowship means panag-uban o pag-apil, pagsalmot. Participation, pagpakig-ambit. Pagpakig-ambit. Unsa pa? Sharing. Pagpakig-ambit. Aron mo apil sa pag-apil. O usa ka panag-ambit o usa ka sosyal nga pakighilawas. Ang Hebreo nga katugbang kay counterpart, katugbang. Ang Hebreo nga katugbang kay kaber. Ingna daw, kaber. Dili, keber. Keber ko. Kaber. Ingna daw, kaber. Kini sa panguna nagpasabot nga giapil. Sama kini sa usa ka kawit. Naani picture. Sama ni sa kawit sa mga galong o laso sa mga tabing o kurtina sa tabernakulo. Kita ninyo? Kining tabing or kurtina sa tabernacles. Okay. Sa tinuod adunay 5 ka mga tabil nga gisumpay aron mahimo kini nga usa og matibuok. So gisumpay-sumpay ni sila. 5 gisumpay-sumpay na aron mahimong matibuok ang tabil. Adunay mga 50 nga mga kawit nga mag-uban sa duha ka mga tabil. Nakita ninyo ang kawit?
kawit og kanang ingon ana. Okay? So adunay mga 50 kakawit nga mag-uban sa duha ka kurtina. Atong basahon sa Exodus 26 verse 6. Then make 50 gold clasps and use them to fasten the curtains together so that the tabernacle is a unit, matibuok. Adunay usa ka Hebreohanon nga konektado sa pulong nga kawit. Sa Hebreo og kini ang pulong nga kaber. Unsa kuno? Kaber. Naay teaching ani si Pastor dugay na sa discipleship kaber, kabirim, kabira. Nahinumduman ninyo kitsa nakahinumduman taw. Dugay na to siya. Okay, so kini kawit sa Hebreo kini ang pulong nga kaber. Ang kaber usab kapulong sa mga higala. Ang buot pasabot aning kaber, Hebreo ang kaber, sa atuang pinulungan higala o kauban. Unsa kuno? Higala o kauban. Ang nakita nato sa ato ang panag-uban sa ebanghelyo, mao ang naghimo kanato nga tanan og magkahiusa og dungan. Mao kini kung unsa ang pag-ebanghelyo. Ang pagkaylap sa maayong balita nanginahanglan og panag-uban. Unsa kuno? Ang pagkaylap sa maayong balita nagkinahanglan og panag-uban. Ang tanan kauban ini, walay pili. Tanan kauban. Tanan. Bata, tigulang, hamtong. Kauban ini. Ang tanan nag-apil og nakigbahin sa panag-uban. Kinahanglan nato nga magpares sa usag-usa sa pagdaog sa kalag. Kini nga tawo mao ang atong kaber. Okay, nag-shake hands, naglamano. Nagkaber. Kaber sa lalaki, kabira sa babayi. Sa tanan, kabirim. Babayi, lalaki, kabirim. Mga igsoon, kabirim. Lalaki, kaber. Babayi, kabira. Sa tanan, kabirim. Nasabtan nato. Okay. Kining gikawit, umiapil nakig-uban sa usa ka higala o kauban sa simbahan. Kinahanglan, kauban ha, kinahanglan babaye sa babaye, lalaki sa lalaki ang imuhang kuhaon nga kauban. Dili mahimo nga lalaki, ay kato ako ang friend kay kuan ka ng friend gyud to nako pero babaye, dili mahimo. Ingna, no. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, og managtiayon, bana og asawa. Hello, unsa daw? Bana og asawa, magtiayon, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nasabta nato. Mao na atong kuhaon nga partner. Okay? So, usa ka tawo nga atong nailhan, usuod, kanato, o kinahanglan nga magpari sa usag-usa. Kabutang aron makadaog og kalag alang kang Kristo. Karon, ningon si Pastor, tugutan nato siya nga iyang ipaambit kinigikan kang Jesus. Sa dihang gipadala niya ang iyang mga tinun-an o disipulo aron ipaambit ang maayong balita. Ato kining makita sa 12 ka mga tinun-an. Mark 6 verse 7. Ningon diri, calling the 12 to him, he sent them out two by two and gave them authority over tanawa, evil spirits. 2 by 2. Nganong 2 by 2? Kay, kung ikaw ra ang mugawas, ikaw la ang nag-cast out, ikaw pa'y naunay nahadlok sa demonyo. Awa na, pilde na ka. Kinahanglan na kay kauban. Hello? Mag-cast out ka. Muyang kang, in Jesus' name. Pawa diha.
Unsa kuno? Kang kinsa ngalan atong gamiton? In Jesus' name. Sa pangalan ni Kristo. Pahawa. So naatay authority. Katungod. Naatay gahom. Nga palayason ang mga evil spirits. Sa 72 ka mga tinunan, dili lang 12 ha, naanad man ta, 12 lang, 12 disciples. Pero sa 72 disciples, nga tinunan sa Luke 10 verse 1, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. So buot atong una-unaon nga ang prinsipyo sa pagparis dire. Nakita ninyo ang prinsipyo sa pagparis dire 2 by 2. Unsa daw? 2 by 2. Una, diha sa 12. Gipakita ang pagparis-paris. Sa 72, nakita pud nato nga paris-paris. Kining pagparis-paris usa ka malampuson nga butang. Unsa daw? Malampuson nga butang. Atong makita diri nga giunsa nila pag-report o pagtaho niining 72 kang Jesus. Niingon sila sa Luke 10 verse 17, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. Di ba? Niingon sila. So nangalipay sila, malampuson sila, tungod kay aduna sila'y partner. Wala sila nag-inusara. Hello? Dili sila nag-inusara. Kung naay partner, magmalampuson. Ngano silang nibalik nga adunay kalipay? Tungod kay adunay kalampusan sa ilahang gibuhat. Ato ning nakita nga kamaturan sa daang tugon, Old Testament. Sama sa Genesis, sa diha nga gidala sa Dios ang mga hayop ngadto sa arka ni Noe. Miadto ang mga hayop duha, mao ni gisulti sa Dios, duha. Duha. Usang babayi, usang lalaki. Usab sa dihang si Samson, sa mga maghuhukom, Judges 15, nakabalos siya sa mga Pilistyo. Nakabalos. Kay balo mo, gisunog sa mga Pilistyo ang balay sa mga Israelita. Gibuhat niya kini, subot ni Samson nga panimalusan ang mga Philistines. Gibuhat niya kini pinaagi, unsay gibuhat ni Samson? Gibuhat niya kini pinaagi sa paghigot sa ikog sa gagmay nga mga milo. Kasabot mog milo? Nakakaon mog milo? Lami ang milo. Bitaw, tinuod. Oo. Kuyawang pastora mo kaon magmilo. Kulang na lang siguro mo kaon kog tawo. Kay nakakaon na kog halas. Sabot mog halas? Ahas. Nataw, may mo day natong kanon ng ahas. Daghan kayong ahas ron. Okay, daghan kaayo, no? Okay, so di na ta mo adto diha ta. Okay? Dirin lang ta. Okay, so unsa kay mawala si Samson sa tuwang istoryahan. Okay, so unsa nagigot si Samson sa ikog sa gagmay nga milo sa usa ka sulo. Okay, torch nga duha sa duha. Tanawa? Duha sa duha. So naagyod ang prinsipyo duha nga duha-duha gyud. Dili usa-usa ayaw pag inusara igsuon. Kapoy nang ikaw nag-inusara, oy dapat jud na ajoy kauban. Okay? Okay, so ug usa pa ka labing maayo nga panag-ingnan sa natural ug nga pisikal nga pagparesukad pa sa sinugdanan. Alang sa unsang rason. Ngano man kinahanglan gyud tubag. Aron ipakaylap ang katawhan. Di ba?
nga namang naay Adam manib, aron ipakaylap ang katawhan. Naapay mga prinsipyo dire sa panag-uban. Si Pedro ug si Juan, sa diha nga sila miadto sa templo aron mag-ampo. Kini nga pagparis nagdala kanila og pag-ayo sa usa ka bakol sa ganghaan sa maanyag. Gate Beautiful. Nabasahan ninyo ni sa gospel? Okay, Gate Beautiful. So didto si Pedro ug si Juan, ilang giampuan ang bakol ug ang bakol nakalakaw. Hallelujah. Si Pablo ug si Barnabas nag-uban sa ilang una nga pag-adto sa pag-ebanghelyo. First evangelistic tour. Ang kauban ni Pablo si Barnabas. Atong mabasa kini sa Acts 13 verse 1 to 3. In the church of Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they have fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. So kini balaan nga panag-uban kang Pablo o kang Barnabas. Ingon man unya si Pablo o si Silas nag-uban. Acts 15 verse 39 to 40. Ningon diri Barnabas took Mark and sailed to Cyprus, but Paul chose Silas and left, commended by the brothers to the grace of the Lord. Kining panagtambayayong og panag-uban kay malampuson usab. Malampuson ang gipamuhat ni Pablo og ni Silas, ni Pablo og ni Barnabas og ni Marcos. Ingon man ni Pedro og ni Juan. Ato pud kining nakita ang panag-uban sa magtiayon na si Priscilla og si Aquila. Kinsay nakaila kay Priscilla o Aquila? Naa sa libro sa Romans 16:3. Ningon diri, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Atong nakita? Hello. So partner ang magtiayon. Unsa kuno? Ang magtiayon, partner sila sa buluhaton sa Dios. Unya naa sila'y na kuha si Priscilla o si Aquila, naa silang nakuha nga tinun-an nga si Apollos nga nahimong bantugan nga nagpakaylap sa maayong balita. So ato pud kining nakita nga kamatuoran bisan pa sa daang tugon sa Ecclesiastes nganong importante man nganong hinungdan ang partnership. Ato makita sa Ecclesiastes 4 verse 9. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Hello. Kini usa ka maayo nga hulagway sa panag-uban. Timani kung giunsa nila nga adunay ganti sa ilahang paghago, mga igsuon. Kinsa diri ang mga workers. Buluhaton diri sa Praise Revival Center, taas ang kamot. Ayaw kaulaw. Worker ba ko? Taas ang kamot. Workers. Naata sa ministry. Hello. Kini usa pagdasig sa matag usa kanato nga naay maayong ganti sa inyong paghago. Unsa kuno? Isulti daw, ing na daw imong kagalingon. Isulti nga niingon kang murag jugkag ni tuo o imog yung gituhuan. Gituhuan gyud nimo kanang pulunga. Tininuod nga pagsulti ing naay maayong ganti sa akong paghago. Mao nay reward nato.
Hello? Naay maayong ganti. Dili ta mo nga anong nagkapoy-kapoy man ko ani oy. Dili man ko pastor. Sa pastor man na. Mga pastor, kung inyo nga tanan, patay na mo. Patay na ka. Wala kay assistant? Dili ni mo gusto na kay assistant? Unya ang mga pastor po, dili po sila mukuha og assistant? Kanang mga workers? Patay na mo, hindi mo magdugay. Tinuod bitaw. Ha? Na ako'y nabawaan ba? Ingon siya nga. Abi, siguro niya, mobilib ko niya. Ingon siya nga. Kabalo ka sis, ako gyud ang tanan ng buluhaton sa simbahan. Ha? Imo tanan? Nya, pila man imong miyembro pastor? 100. Nya ako tanan. Wala kay workers pastor. Wala ako tanan. Wala kay asya. Wala ako atanan. Mo ba? Nganong di man kamukha pastor? Ay, samok nang naikauban, oy. Libog sa ulo. Nahala. Sige. O, diba? Libog man kayo sa ulo. Samok nang naikauban. Iya, siya kuno ang maglimpyo sa simbahan. Pag kanang na mag-service na ba? Siya mag-map. Siya pa mag-arrange sa mga chairs. Ha? Siya tanan. Di man siya gusto na siya suguon. Kay mo reklamo pa kuno, magbagulbol pa kuno, may ako na lang. Sige. Pastor, di juga magdugay. Magdugay ka, ambot lang nimo. Ambot og buhi pa ba siya karon? Buhi pa kaya siya karon? No? Wa na ko'y balita ba? Ha? Murag kaidaran man to nato. No, kay daghan man ming kaidaran nga nangamatay na. Bitaw, tinuod bitaw. Bago lang. Kitsa na nito si pastor. Ay, naka-live di ko. Adi. Lesson ni sa mga pastor. Nga, hakog. Dili man ang hakog sa kwarta lang ang kuan, akong gikuan. Hakog ba nga dili i-share? Gusto niya siya abi siguro niya ato siyang daygon kay ani pastor di ba na mo halog amo jung pastor kay iyag yun tanan nalipay ka. Di ba? Dili biblical. Kinahanglan na atay workers. Hello? Mga igsoon. Og ang mga magbuluhat sa Dios, sa buluhaton sa Ginoo, adunay maayong ganti. Mao na ang ato ang ibutang sa ato ang kasing-kasing. Amen. Amen. Mutuo ba mo ana nga naatay ganti? Amen. So tanawa ha, niingon diri nga naay ganti ang atuang pagpamuhat diha sa Dios. Nakita nato kini uban sa mga tinun-an ni Jesus sa dihang gipadala niya sila duha sa duha. Nakita nato kini uban kang Pedro ug kang Juan, kay Pablo ug kang Silas, kay Pablo ug kang Barnabas, ug ingon man kay Priscilla ug Aquila. Ang ilahang paghakgo diha sa pagpakaylap sa maayong balita, adunay ganti, adunay naluwas, adunay mga tinun-an, mauna nga kita nakaambit sa maayong balita. Tungod sa ilahang pagpakaylap. Timani nga una ang ebanghelyo sa mga Hudyo, una sa mga Hintil. Munang kita karon nahimong mga tumutuo kang Kristo tungod ining pagpakaylap sa ebanghelyo sa Dios. Amen.
O kining partnership ang panag-uban nila Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni Silas, Pablo, Barnabas og si Mark. Ingon man si Priscilla og si Aquila. Adunay kalampusan ni ining ilahang panag-uban. Kung ang duha nagpamuhat nga magkahiusa, ingon nga usa. Hello? Kung atong hunaon-naon kita nagpamuhat, duha ta, pero ang atong hunahuna usa, adunay kalampusan. Bisan ato ning ibutang sa mga managtiayon. Sa mga managtiayon, kung usa ang inyong hunahuna, usa ang inyong tumong, adunay kalampusan. Apan kung ang usa managtiayon, pero dili ka muuyon sa iyahang tumong, walay mahimo ang usa. Kay ngano man, baliwala ang panag-uban, baliwala ang partnership, kung lahi ang panghuna-huna sa usa. Mauna nga kita gitambagan, nga kinahanglan, dili ta makig-uban sa mga dili tumutuo. Warning ni para sa mga Kristohanon. Sa atoa, kung kamo naghunahuna mo og negosyo, ayaw gyud mo pagkuha og partner nga dili tumutuo. Kay sama sa akong gisulti ganiha, kung bisan gani og Kristohanon, magkabingkil man gani kamo. Hello? Naamang gani bingkil-bingkil, naamang gani disagreement, mas labi na kung dili tumutuo. Mauna, mga igsoon, nga ang wali karon, para pud ni siya sa negosyo kung naghuna-huna mo, pahimanglo ni, nga kamo dili na para sa kalibutan. Hello? O kung naghuna-huna mo, mga buot ninyong magmalampuson, kinahanglan nga ang inyong kuhaon, sama pod ang hunahuna kaninyo, sama ang pagtuog, pagsalig sa Dios, sama kanimo. Ug ikaw magmalampuson tungod kay kamo nagkahiusa, ingon nga usa. Amen. Karon mauni nga adunay dakong resulta. Unsay dakong resulta sa maayo nga panag-uban, sa maayo nga panagtambayayong. Ecclesiastes 4 verse 9, NLT version. Two people are better off. Munsa ko no? Ing nasa imuhang katapag, two people are better off. Ayaw tanaw nako, tanaw lagi sa imuhang katapad. Ing na daw, two people are better off than one. For they can help each other succeed. And that is you, my brothers and sisters. Hello? Hello? Amen. Amen ba sa mga nagtanaw online? Kung mo agree mo, maingon mo, amen, amen, amen. Type, share, and like. Okay? Okay. So, the challenge to everyone, ang hagit sa matag usa. Adunay hagit. Kining partnership. Ang hagit diri sa tanan, human makipagsulti or human gipaambit ni pastor ang iyang mensahe bahin ni ini. Nga hunahuna, mao ang pagpangita ninyo sa inyong kauban sa pagdaog sa kalag. Now hinumdumi, babay sa babay, lalaki sa lalaki, managtiayon. Boyfriend, girlfriend, dili. No. Bisag dili boyfriend, girlfriend, kanang akatulang ako best friend. Dili, kung babae to o lalaki to, dili mahimo. Okay? So, kining partnership, babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, mao ni ang hagit ni pastor sa Matagusa. Buot niya nga kita magpares sa usa ka tawo nga kamong duha mahimong magamit sa Dios sa pagdala sa usa ka kalag didto sa Dios, lalaki sa lalaki, babae sa babae, ingon man managtiayon. Ug mag-uban mong duha
nga mopaambit sa ebanghelyo sa usa ka kalag matag bulan. Ug mugahin og panahon sa pagdisipulo sa tawo. Ug dadon ka na sa diri sa simbahan. Bugat ba ni? Ha? Dili bugat ang palasanon. Di ba dingon kano na ay hagit nga ibutang sa atong abaga ganiya? Di ba tong intro? Okay? So, dili bugat ang palasanon. Usa lang kakalag nga mahimo nimong dadon sa Ginoo ug siguruha nga sila mahimong tinun-an nimo. Sama ni Priscilla ug ni Aquila, na sila'y tinun-an nga si Apolos ug si Apolos na himong produktibo, mabungahon. Di man kinahanglan usa ka gatos dayon. No? Usa-usa lang. Usa-usa lang kay ang pag-etiman sa bata dili sayon. Bata pa man na, imo pa man ang nasyaran kung napadawat nato na ato nang i-disciple, bata pa man na. Ato gyud nang alagaan, ato gyud nang atimanon. Hello. So kani para pud ni sa mga batan-on, mga young people. Kinsa young people dire? Young people ka attorney. Young people kuno siya. Good confession. Ha? Pag sure ha? Okay. Young people, tasing kamot. Tanaw ko, young people. Young at heart. Okay. Kining ang wali para sa mga young people, sa mga batanon. Mahimo mo nga magparis-paris sa inyong suod, nga kaber o kabira. Ang mga tao nga nagpamuhat usab, mahimo nga, unsa man ang mga tao nga nagpamuhat, young professional, diha ka na bilong. Young professional. Okay, young professionals. Okay, so mga tao daw nga, unsa to? Mga tao nga nagpamuhat. Okay? Ingon man, sa mga miyembro sa Eagle Swings Ministry, naa ba, dire? Eagle Swings Ministry. Okay. Hinoon, pag naatay medical mission, naaman jud ta evangelism. No? Pero mahimo pod nga magduha-duha. Duha-duha na ipares. Okay? KMF. Kinsa may KMF dire? O, Kingsmen! Okay, women's. Unsa man ang inyo ha? Women's. Meow, 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 meow. wala di ay sila. Kingsmen na manaho-aho. Ang mga ladies, wala. Okay. Sir Lord, naa mo? Sir Lord. Wala? Paghimo mo sa sunod. Paghimo mo kinyo, kaya ang women's, ako na silang giingnan nga, meow, 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 meow. Okay. Young people. Kung wala, may gana ng inyong kuwan. Okay, 1, 2, 3, young people. Okay, good. Okay. Music ministry. Unsang inyo ha? Ha? Unsang inyo ha? Meow. Okay. Kids workers. Unsang atua? Da. Do. Do. Okay. Care group leaders. Kini kauban. Ha? Adja. Fighting. Okay. And members of PRCDI. Okay. Kinsa ang members of PRCDI? Unsang atua? Welcome to life. Welcome to freedom.
Welcome to peace. Welcome to hope. Okay. So, mga igsoon, ang atong katuyuan, mao ang mahimong mga mananaog kita, isip mga tumutuo. Ang ato ang katuyuan, mahimo kitang mananaog ug kalag sa mga tawo nga nakadaog sa mga kalag nga mga nawala. Nawala sila. Kung dili sila tumutuo, nakabutang nga sila, nawala. Nawala sila sa grasya sa Dios. Ani ang katapusan nga kasulatan gikan sa mga pulong ni Jude. Jude 22-23. Pahimanglo ni para kanatong mga tumutuo. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. Mauni ang gisulti o mando ni Jude para sa matag usa kanato. Niingon siya nga, maluoy kamo. Maluoy ta sa mga tao nga makasasala. Kay balumang yun ta asa sila padulong, asa sila paingon. Ningon diri snatch others from the fire, from hell. Hell ni siya. Ingon man, ningon diri, save them. Unsaon man pagluwas nila kung unsaon man pagluwas ni ining mga tao nga makasasala. Unsaon man pagkadungog sa mga tao makasasala kung walay panudlanan nga mukaylap sa maayong balita sa kaluwasan. Mga igsoon, dili nato itago ang kamaayo, ang gugma sa Dios, ang pagpasaylo sa Dios kanato nga ato ang nasinati, kinahanglan nga atong ipaambit pud sa uban ang pulong sa Dios. Timan-i niingon diri nga kita maluoy ni ining mga katawhan. Ingon man nga ato silang snatch, labniton. Sabot mo labnit? Ato silang labniton gikan sa kalayo. Ingon man, save them, nga ato silang luwason, pinaagi sa pulong sa Dios ug pinaagi kanimo. So, karong kabuntagon akong tawgon magpreta. Okay, mag-worship day usa ta. O sayo pa man 9:23 mahimo patang hangtod sa sayo pa di ay. Pwede pa mag-J Market. Attorney. Okay. Okay. So, evermore. Ato manindog tang tanan, atong awiton ang evermore. So sa mga nagtan-aw online, ako mong gidasig nga atong ipakaylap ang maayong balita sa kaluwasan sa Dios, sa atong mga amigo, sa ato ang mga kaila, sa ato ang mga igsuon, sa ato ang mga paryente nga wala pa nakaila sa Dios. Niingon si Jude nga kinahanglan nga kita maluoy kanila tungod kay kahibaluta kung asa sila padulong, kung mamatay sila. Maluoy tanila nga ato silang labniton diha sa kalayo, ingon man nga atong silang luwason. Luwason nato sila pinaagi sa pulong sa Dios. Ug ikaw ang panudlanan nga gamiton sa Dios. Kung maingong ka nga amen, amen, ako willing, aduna ko'y kabubuton nga akong ipaambit ang pulong sa Dios, maingong ka amen, amen, ako ning panaad sa Dios nga akong ipakaylap ang pulong sa Dios sa mga tao nga wala pa nakaila kaniya. Hallelujah. So atong awiton ng evermore. Hallelujah. Evermore I will love you. Evermore I will serve you. Evermore I will glorify the name of the Lord. Evermore I'll adore you.
This
will bless your name forevermore. Evermore I will love you. Evermore I will serve you. Evermore I will glorify the name of the Lord. Evermore I will adore you. Evermore bow before you. I will bless your name forevermore. I will bless your name forevermore. I will bless your name forevermore. I will bless your name Actually, kaning sermon is something that the Lord gave to me last week. Gihatag ni sa Ginoo last week kanako. And the idea of pairing people together. Last Sunday, paris na nako ang mga nag-attend. Karon, I will challenge you right now na makita ka og kapareha at this very moment kung kinsa man ang mahimong partner nimo sa pag-spread out sa ebanghelyo. This is a serious business and this is the trust of the church. Kasi kulang tayo sa evangelism. Just to be honest, last year pa ko nag-pray, Lord God, help us to reach out to more people. Ang among attendance is not doing quite well. Pero karon nag-pick up naman siya. Pero daghan pa man mga silya na bakante, mga bangko nga bakante. Individually, lisod man mag-share sa ebanghelyo. Pero kung duha mo, sama sa benefits na nakabutang, number one, to strengthen one another. You have a partner di lang sa evangelism, kundi prayer partner nimo na kamong duha magpakusog sa usag-usa. When somebody is down, you have a partner. Okay? Two are better than one. Can you say two are better than one? Kasi kung mag-continue ta sa Ecclesiastes, nakabutang diya later on sa part, sa panahon na taglamig ba, tagbugnaw, who will make you warm kung wala kay kapareha? Okay? And you're talking about sa imong husband or wife. Okay? Kaya nga, giparis-paris ta sa Ginoo. It's not good for man to be alone. Mauna ang unang gisulti sa Ginoo with regards to Adam. Not good for man to be alone. Usa lang siya. Okay? He needs a partner, so God created a partner. And from then on, that principle, kaning prinsipyo nga, paris-paris, you find that from the Old Testament, ang tod sa pag-share sa Ebanghelyo, si Kristo mismo ang nagparis sa iyang mga disipulo, 2 by 2s. And right now, I want you to look at somebody, talk to somebody, and say, would you be my partner in soul winning? Karon na. Somebody that you know or close to you, or kamong managtiayon, would say, magpartner kita. Ang purpose nimo is evangelism. Wala na ilain pa. Okay? Kaya ang sermon ang title sa sermon is not evangelism.
Kasi pag evangelism, ay push na naman, push, 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 push. Pero pag soul winning, and one soul, a month lang, na imong sharean, imong ipag-pray, imong i-disciple, and then dalhon sa simbahan. Okay? Now, you have a partner, somebody that you can pair with. Kamong dalawa would challenge one another. So, ngitag kapareha. Last Sunday, nagparis-paris na. Gabi, gi-challenge na ako ang mga nagatin sa Saturday. Okay? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. And managtiayon. Okay? Boyfriend, girlfriend, baka mag-date lang kayo. Hello. Uy, dating, mag-evangelize me, pero mag-date sa mo before mag-evangelize. And mawala na ang purpose ninyo, duha. Okay, did you find a partner? I would like to pray for you. Sige, magampo ta sa Ginoo. Before tawagon nako ang mga ministry involved diri sa atubangan. Ginoong Hesus, salamat sa imong pulong. Salamat nga, as always, gigamit nimo si Pastora Mabel aron makasulti sa imong pulong sa Bisaya. Kaya akong Bisaya limitado. Salamat Lord God at naaka sa among taliwala. Ug ikaw nagpadasig sa amuha, nagpakusog, naghatag og hagit. Lord, in Jesus' name, this is the trust that you want us to go. And so, Lord God, I pray for your help. Ang imong anointing, ang imong tabang, ang imong wisdom, Lord God. We have a partner in soul winning, but the partner is also a partner in our walk with you, Lord God. Somebody can pray for us, someone that we can encourage when we are down, and help us nga kami Lord God nga magsaksi malampuson sa mga imong gibutang nga mga bulaton sa amuha, Lord God. Thank you na naaka. And I pray, Lord God, that you will bless the church as we go on. For the glory of your name, for the honor of your name, we thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. I hope na kini nga mensahe, you will take it sa Turil and also take it sa Tagum. Na paris-paris nato ang tanan. Okay? Di ba pagkain yan, paris-paris? Beef pares. Ay, nako. So right now, tawagan na ako ang mga ministry involved na diri sa atong service. Come down here. And then, ipag-pray. Faster, please. I will pray for you, and then natay, I will lead you into a commitment. Kauban diri ang mga ECS, member ka sa Board of Trustees. Ani diri. Okay, care group sa balay. Ani diri. Ala, alos na hurot tanan.
I was ask everybody katong nasa likod nga mo tindog mo tanan kay you are part of this. Bahin mo diri sa atong pag-pray sa mga ministry involved. Praise the Lord. We got about 175 or pila ang atong ministry involved. Almost close to 200, right? And let me tell you, mauni ang mga pinaka-backbone sa atong simbahan. Some of you, they are sa likod. You cannot see them, pero they are actively serving the Lord. And may mga nakikita yun sa harap, sa ushers, but there are others that you don't see, but very much involved. Ang akong challenge sa tanan is that you've been faithful last year. Okay? And I would ask you to be faithful next year with a good heart. Say, with a good heart. With a heart that is obedient to God, willing to follow, willing to say, whatever is your purpose, Lord, that's what I will do. Focus lang ta sa pag involved sa atong ministry. Karon, ni-refocus na to, naka-focus na karon sa soul winning. Focus your eyes on this. Now, my challenge is for you to continue on serving the Lord. Wala tayong ministry covenant, but I will lead you into a commitment that you're willing to do for God. It will not be flash on the screen. I only got it diri sa akong iPad. And then after that, we will anoint you with oil. And then kauban ng mga miyembro sa likod, our pastors will go there also to anoint you with oil. Kay you're part of Praise Revival Center. Bahin mo sa pagparis-paris. And this is not for these people only. This is for everybody. Itaas na ito ato mga kamot. Mag-pray muna ako. Father God, thank you very much for your love, your goodness. Here are the people, God, that are working to build your house. Salamat, Lord God. The pastors cannot do it alone. I cannot do it by myself. But thank you for these people that you have called. And I pray that dili na makalimtan nga, gitawag mo sila sa ilang kaugalingon nga ministry, aron diya sila alagad kanimo, Lord, faithfully. And so God, thank you. Hear our commitment. And I give you praise in Jesus' name. Okay, I want you to repeat this with me. Padayon sa pag-alsa sa kamot. Say this, I commit myself to the Lordship of Jesus Christ, who by grace has saved me through faith and has created me as a masterpiece to do good works for His glory. I commit to the loving Jehovah God by obeying the Lord's great commission to go out and make disciples of all nations and to teach others to obey His commands. I commit myself to you, to the work, and I commit my heart to you, that my heart
will only be centered unto you. That my heart will always be clean. No bitterness, no nothing, Lord God, of that sort, but just a heart of a servant. So I commit myself to you, to your service. And I recognize that I can only do this with the help and empowerment of the Holy Spirit. And so I commit to living a spirit-filled life, living a holy life, living a righteous life by being intimate with the Holy Spirit each day. Pastors, dapat nasa harap kayo, nasa likod kayo. Hallelujah. Father God, I pray for all of our people right now as they are being anointed with oil. And I pray that this oil will get down into their hearts, to change their hearts, to change everything for your glory. And I pray that you will use them effectively in the work that you have called them to do, with the task right now of soul winning. God, in the name of Jesus, I pray, Lord, that your power will come down on them, Lord. Your power will descend on these people. Give them more a heart that is committed to you, a heart that is always for your service, for your glory, for your honor. Now you can pray for the people. Kulang man ang inyong oil, pastors, or okay na? Start anointing our people at the back. And if our singers, band, you have been anointed, I would ask you to come up to the platform. Hallelujah. Oh, we give you praise. Oh, we give you honor, Lord God, for everything. Salamat. Salamat, Lord, for everyone. And I pray that as your people are getting anointed, they will also take part of the work. Thank you very much. And I give you honor and I give you praise. Evermore I will love you. Evermore I will serve you. Evermore I will glorify the name of the Lord. Evermore I'll adore you. Evermore bow before you. I will bless your name forevermore. Evermore I will love you. Evermore I will serve you. Evermore I will glorify the name of the Lord. Evermore I'll adore you. Evermore bow before you. I will bless your name forevermore. Evermore I will love you. Evermore I will serve you. Evermore I will glorify
everybody said, Amen.